Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Gospel of Luke chapter 9 verse 26. Kapag ako at ang aking mga salita ay ikakahiya ni naman, ikakahiya rin siya ng anak ng tao, pagparito niya na taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Your commitment to the Word of God. At madalas so pagka pinag-uusapan natin yung salitang commitment, ang naiisip natin unang-una ay yung pagtatalaga ng ating buhay sa Panginoon. Alam niyo po, ang tunay na pagtatalaga po ng buhay natin sa Panginoon ay dapat po meron din tayong commitment sa Kanyang salita. At yan po yung pinapaalala sa atin ng Panginoong Jesus. Ano po, ang linaw po dyan na sinasabi niya na dapat daw po wag natin siyang ikahiya at yung kanyang mga salita. At alam niyo po, even sa John chapter 14 verse 21 ang sinasabi ng Panginoong Jesus, kung totoo tayong nagmamahal sa Kanya, dapat ay iibigin natin yung kanyang salita. So madali nating sabihin meron tayong relationship kay Jesus. Kaya lang ang totoong relationship sa ating Panginoong Jesus ay dapat nakatalaga yung ating buhay sa kanyang mga salita. At kung totoong nagmamahal tayo sa Panginoong Hesus, dapat mahal natin ang kanyang mga salita. Alam niyo po, ang idea ko ng Christianity noon ay yung pagpunta lamang sa simbahan. Pero alam niyo po, ang pagpunta sa simbahan nakakatulong po yan. Pero ang totoo pong Christianity ay yung relationship natin sa Word of God. Kaya tayo pumupunta sa simbahan or sa Bible study dahil na in love po tayo sa salita ng Diyos. At alam niyo po, pag ang isang tao na in love sa salita ng Diyos, magiging iba po ang buhay niyan. Ano po? Kasi kapag yung taong yan naitalaga niya yung kanyang buhay sa salita ng Diyos, makakakita siya ng mabilis na pagbabago at resulta sa kanyang buhay. Kaya pansinin niyo, si Lord, lagi niyang pinapahalagahan yung salitang truth. Ano po? Kasi siya po yung embodiment ng truth, sabi sa John chapter 14 verse 6. Ano po? Kasi ang truth po ay makapangyarihan eh. Bumabago po yan ng buhay ng tao. Sabi sa John chapter 8 verse 32. Kaya kung gusto natin talaga ng malalim na relationship sa Panginoong Hesus, dapat po in love tayo sa kanyang salita. So ano po yung nagiging resulta niya sa buhay ng tao? Ang sabi sa Psalm chapter 1 verses 2 and 3, katulad ka ng isang punong naitanim sa tabing batisan. Ano po? Mamumunga ka sa kapanahunan. Ano po? At ang buhay mo laging sagana, hindi ka magkukulang. Ano po, lahat ng iyong mga pangangailangan kakatagpuin ng Lord sa pamamagitan ng kanyang mga pangako. Sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4. Hindi mo na po problemahin yung mga pangangailangan mo yan. Kasi everything you need for life and godliness ay ipinoprovide ng Lord. Para kang puno na nakatanim sa tabing batisan. Ano po, yun ang description ng Biblia. At ang paglago mo, kusa, ano pong magaganap sa iyong buhay. Ano po, kasi ang salita ng Diyos yan ang bumabago po sa atin. Ano po, sabi sa James chapter 1 verse 23, kung tayo'y makikinig at magsasagawa ng salita ng Diyos, napakabilis po ng transformation ng isang Kristiyano. At even ang ministry, ano po, hindi mo po problemahin yan, hindi mo hahanapin yan. Kusang ibibigay sa iyo ng Lord yan. Ang sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, ini-equip tayo ng Word of God. Sasabihin ko po sa inyong totoo, ako po hindi ko hinanap ang ministry. Hindi ko nilagay ang sarili ko sa ministry. Kusa po akong nagkaroon ng ministry nung ako po ay na-in love sa salita ng Diyos. At alam niyo po, ang unang-una ko pong ministry ay Bible study. Kaya alam niyo po yung iba hanap ng gagawin sa church ministry, gusto nilang pasukan. Hindi po ganun, kapatid. Minsan gusto mo kaagad mangaral pero hindi ka pa lumalalim sa salita ng Diyos. Magpakalalim ka muna sa salita ng Diyos at magugulat ka. Mabubuksan sa iyo ang maraming ministry. Ngayon, isang bagay po ang naintindihan ko, kailangan believe tayo dapat sa salita ng Diyos. Hindi tayo pumupunta sa church dahil sa mga kantahan, sa mga kaibigan natin, o sa kung ano pa man. Dapat ang isang Kristiyano, believe siya
sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kasi alam niyo po, in order for you to grow in your Christianity, anong sikreto? Meditation. Meditation of the Word of God daily. At wala pong papalit yan. Man shall not live by bread alone, but from every word that proceeded from the mouth of God. Sa 1 John chapter 2 verse 14, binabanggit yan ng Apostle John na yung kanyang mga disciples, they are strong because of the word and they have overcome the evil one. Kung gusto mo ng matibay na buhay, kapatid, ay magpakalalim ka sa salita ng Diyos. Meditate the Word of God daily. Pangalawa, yung tinatawag na mastery of the Word. Mag-memorize ka ng salita ng Diyos. Kailangan isa kang workman na approved ng Diyos. Ano po, sa pamamagitan ng paggamit mo ng kanyang salita. I-equip mo muna yung sarili mo bago mo i-equip yung ibang tao. Kaya maraming Christians ngayon, nakikita ko kagad na madali silang bumigay sa buhay kasi hindi nila alam ang Word of God. Hindi sila nagme-memorize. Kaya minsan nauuna yung pangangaral nila, yung pangangaral naman nila based on their emotions, hindi sa Word of God. Kaya hindi effective yung pong kanilang ipinapangaral. Ano po? Well, you can gather people na makikinig sa iyo, pero ang tanong, matatransform ba yung mga taong nakikinig sa iyo? Kasi the only way na matatransform po sila is through the Word of God. Kaya alam niyo po, para sa akin, without the Word of God, ang Christianity mo, mahina yan. Ano po? Tawagin mo man yung sarili mong Christian, pero kung hindi ka malalim sa Word of God, marupok ka, mahina ka. Kasi sabi sa Matthew chapter 7 verse 24, ang matibay na Kristiyano ay yung nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Para sa akin, kung gusto mo ng resulta sa buhay, gusto mo makakita ng answered prayers, magpakalalim ka sa Word of God. Yan ang sinasabi ng John chapter 15 verse 7. Kung gusto mo na makakita ng sagot sa iyong mga panalangin, at ma-overcome mo yung kasalanan sa iyong buhay, sabi sa John chapter 8 verse 32, magpakalalim ka sa Word of God. At higit sa lahat, ito mahalaga. Ano po? There will be no genuine fellowship with God without the Word of God. Yan ang sinasabi ng John chapter 14 verse 21 and 23. Ang totoong fellowship natin kay Lord ay sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa Kanyang salita. At napakahalaga po niyan na si Jesus mismo ang nagsabi na kung minamahal niyo ako, mahalin niyo ang aking mga salita. Kaya huwag nating ikahiya si Jesus at ang kanyang mga salita. Ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.